May malaking problema po ang SMB tungkol sa pag-sign ni Kit Jimenez sa kanila kasi nung nag-sign siya, may live contract pa pala ito sa MPBL team niya na Jensen Warriors. Nabuking tuloy na ang Jensen Warriors pala ay nagpapasahod ng sobrang delay pero matigas pa rin sila. At ang sabi nila, banned na raw si Kit sa MPBL dahil sa ginawa ni Kit sa kanila na breaching of contract. Pero ang MPBL team na to, mukhang humihingi ng pala ng bayad para ma-release na nila ang star player na si Kit. Second update, alam nyo ba mga quiz, na magre-retiro na ng maaga si RR Pugoy dahil sa kanyang kondisyon sa puso? Bago tayo magpatuloy, kung nais nyo suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Mas naging matunog pa ngayon ang pangalan ni Kit dahil sa kanyang issue sa pagitan ng PBA at MPBL. Sa PBA nakapag-sign na siya ng 2 taon, pirmado na nga ang kontrata niya. Ang problema, itong Jensen Warriors nagtatalak dahil may live contract pa daw si Kit sa kanila. At dahil sumasawsaw ang Jensen Warriors, nabuking tuloy na si Kit pala ay hindi na halos nakakatanggap ng tamang sahuran dahil sa sobrang delay ng pagbibigay. Kaya pala nagpa-draft na lang si Kit kasi wala naman pala sa ayos ang team na to. Bakit ngayon kiniklaim nila na may kontrata pa si Kit gayong hindi naman pala binibigay ang sahod sa saktong oras? Natural, aalis talaga yung player. Ayon sa pag-uusap ng manager ng SMB at ng Jensen Warriors, banned na raw si Kit sa MPBL dahil sa ginawa niya na breaching of contract daw yun. Alam nyo ba kung hanggang saan na lang ang kontrata ni Kit sa kanila? Hanggang December na lang, anak ng... Bakit pa umiiyak itong Jensen Warriors? Ganun sa Disyembre naman pala matatapos ang kontrata. Halos 1 buwan na lang yun. Ganito yan. Style din niya ng mga nagpapabayad na teams. Halimbawa, dahil may live contract pa si Kit sa kanila tapos sa November na magsisimula ang PBA, ibig sabihin, hindi nila magagamit si Kit maliban kung iba-buyout na lang ng SMB ang kontrata ni Kit sa MPBL nang sa ganun, matikom ng bibig nitong Jensen Warriors. After all, yung malaking halaga na pera lang naman ang habol nila. Halatang halata ng estilo yan. Or para mas effective, win-win pa rin ang sitwasyon. Kung mamarapatin ng SMB, pwede naman silang maghintay na lang ng 1 buwan para mapawalang bisa na yung laman ng kontrata niya sa MPBL. Total, marami namang best players ang SMB. Tsaka madali na lang matapos ang 1 buwan ngayon, ang bilis ng oras. Kapag ganun nga ang gagawin ng SMB, walang mangyayari sa pagtatalak ng Jensen Warriors. Kasi auto-release na yan. Ang dami pa namang excited sa paglalaro ni Kit sa SMB. Although, hindi naman siya pinangakuan ng mahabang minuto, pero siguro, mas lalawak pa ang fanbase ng SMB dahil kay Kit kasi sobrang dami nang nag-aabang kung ano nang magagawa niya sa team at kung uubra ba siya sa PBA. Si Kit naman ay nagpapakondisyon sa MPBL. Mga quiz, kasi nga sabi ng Jensen Warriors naka-under contract pa si Kit sa kanila kaya naglalaro pa si Kit sa kanila last couple of weeks. Sana lang wag bangkuin ito. Kung babangkuin man, sana wag yung madalas kasi nakakawala ng kumpiyansa yan at nakakasira ng career. Alam niyo naman, SMB, mahilig ding magbangko yan. Lagot kayo sa mga fans dyan. Tsaka itong MPBL banning sa kanya, mukhang hindi naman po ito masyadong kawalan kasi kung maayos naman ang karera niya sa PBA, dyan ka na lang, professional ka pa, ang laki pa ng sahod mo, on time pa binibigay. Anyway, anong masasabi nyo sa isyong to? Tara, next update naman tayo. Alam nyo ba na si Pugoy ay posibleng magretiro ng maaga dahil sa kanyang medical condition? Siya po ay may sakit sa puso at mawawala po siya ng 6 na buwan para gamutin ang kanyang sakit. Sabi ni Pugoy, babalik naman daw siya depende kung ano ang payo ng doktor sa kanya. Sa katunayan, yung 6 months na yan, gamutan pa lang yan. Walang palugit yan at para sa conditioning. Kung si Pugoy magre-retiro ng maaga, maintindihan mo naman, ang mga ganong sakit dapat treated well. In fact, yung iba nga binabawalan pa sa team nila yung may sakit sa puso. Again, ang lahat ay nakadepende pa rin sa resulta. Kung sa bagay, si LA nga colon cancer stage 3 gumaling. Pero may mga kailangan lang ingatan. Sa mga nagtatanong pala kung anong nangyari sa kanya, siya po ay nagkaroon ng myocarditis, isang inflammation sa heart muscles. Ang sakit na to, kailangan daw ipagpahinga ng mahaba bago mawala. May cases daw kasi na walang cure ito, kaya mas maigi na magpahinga na lang. Positibo naman si Pugoy ngayon na makakabalik din siya at mas hahaba pa ang kanyang playing year sa PBA. Nakamax contract po yan sa TNT. Pero malaki din ang possibility na magre-retiro siya ng maaga kapag lumala ang kanyang myocarditis. Pero wag naman sana. At wag rin sanang maapektuhan ng lubos yung kanyang performance. Ipinagdarasal ka ng lahat, Pugoy, at sana makabalik ka after 6 months.